Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay yung itong ginawang example ni Fiscal EJ. Ngayon, sino ba itong si Fiscal EJ? Siya lang naman po yung tumalo kay Atty. Libayan do sa debate kung saan ang topic nila ay yung age of sexual consent is 16 or 18. Ngayon, ito yung sinasabi nila na hanggang ngayon daw parang paint pero na pinag-uusapan. Kasi hanggang ngayon, naghahamon pa rin to si Atty. Libayan. Parang rematch yata yung hinihingi niya ritong kay Fiscal EJ, pero hindi na siya pinapansin ito ni Fiscal EJ. Pero ang pinalalabas nila sa social media, mainit pa rin daw yung balitaktakan ng dalawa. Kasi meron pa sinasabi si Atty. Libayan tungkol dito sa bangayan case na hindi pa raw closed door yung bangayan case na yon. So, pero iwanan po natin. So, si Fiscal EJ, ito yung tumalo lang kay Atty. Libayan doon sa debate. So, 3-0 po yun 3-0. Ni isa wala po nakuha ang panalo si Atty. Libayan. So, ngayon, ito, meron kasing diniscuss dito si Fiscal EJ. Although yung iba doon hindi ko masyado maintindihan kasi, alam mo yun, terminong legal po yan. So, most likely, mas nakakaintindi dyan sa mga may background dito sa pag-aaral ng mga batas. So, ako medyo naiintindihan pero hindi accurate Kumbaga, hindi ako sure kung tama ba yung magiging paliwanag ko. Kaya ito, yung example na lang niya, yung gagamitin natin. So, shoutout kay Fiscal EJ. Hiramin ko lang po yung video nyo. So, dito, paliliwanag ni Fiscal EJ kung ano ba yung nangyayari. Yung mainit na, kasi siyempre, alam natin, pinag-uusapan sa social media ngayon yung tungkol dito sa taob serye ni Atty. Libayan. So, ito parang feeling ko lang related, may pagka-related sa diniscuss ni Fiscal EJ. So, parang doon ako kukuha ng basihan kung tama ba yung mga ginagawa nito ni Atty. Libayan dito sa sinabi ni Fiscal EJ. Medyo dikit medyo related. Kaya ito lang yung napili ko. So, hindi ko po sinasabi si Atty. Libayan yung tinutukoy dito ni Fiscal EJ. Ako ina-assume ko lang. Total si Atty. Libayan, na-assume lang din naman niya na siya yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo dun sa dinedeath wish daw siya. Ako, i-assume ko lang din na ang tinutukoy dito ni Fiscal EJ, although hindi si Atty. Libayan at si Rapi Tulfo yung tinutukoy ni Fiscal EJ dito in-assume ko lang na baka siguro na sila yung tinutukoy dito. So, panoorin po natin, ilalagay na rin natin dito yung picture ni Atty. Libayan dahil nga feeling ko lang na related ito kay Atty. Libayan. So, panoorin po natin. Pero, bago po natin simulan yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin yung video. Wala naman pong bayad yan. Total, magpapasko naman. Regalo nyo na lang po sa akin yan. So, panoorin na po natin tong yung example ni Fiscal EJ. For example, si Pedro, isang sikat na vlogger, umiiyak sa kanyang YouTube channel dahil gusto daw siyang ipapatay ni Juan na isang congressman. So yan ang layo hindi tungkol kay Rapi Tulfo, hindi rin tungkol kay Atty. Libayan. Ako lang yung nag-assume na feeling ko lang naman na pwede natin i-discuss to kasi medyo dikit lang naman dun sa paliwanag ni Fiscal EJ dun sa example niya na may isang sikat na vlogger na inaakusahan niyang si congressman binagbantaan daw yung buhay. So ito, maganda yung paliwanag dito ni Fiscal EJ. Nag-file ngayon ng kasong cyber libel si Congressman Juan dahil ang paratang ni Pedro na gusto siyang ipapatay ni Congressman Juan ay isang imputation of a crime. The crime of grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code. And you already know na pag imputation of a crime, it is per se defamatory. Pwede bang magbigay ng proof si Pedro na talagang gusto siyang ipapatay ni Congressman Juan? Yes. But it's not enough na basta na lang sasabihin ni Pedro sa fiscal o sa judge na he is telling the truth. Merely having good intentions is not proof. Kaya nga, proof of the truth ang tawag. Pedro, therefore, must present evidence that Juan really uttered words to the effect that he threatened to kill Pedro. Kung nag-bad joke
o nag-death wish lang pala si Congressman Juan, magiging liable for cyber libel si Pedro dahil wala naman talagang sinabi si Congressman Juan na ipapapatay siya. Now, So malinaw. Sinabi ni Fiscal EJ na kahit nasabihin natin na nag-bad joke si congressman, hindi pa rin siya pwedeng sampahan ng libel kasi nga wala namang katunayan, wala namang proof of truth daw. So hindi niya pwedeng dumirekta siya dun sa fiscal at sabihin niyang pinagbabantaan siya. So doon pa lang, kaya pala yung nangyayari dito, hindi nag-file ng kaso itong si Atty. Libayan kasi nga base dun sa kwento ni ito sa example ni Fiscal EJ, hindi pwede. Kasi nga parang lumalabas, hearsay lang to, marites lang yung kanyang naiisip. Ay parang ano lang, parang katang isip lang. So parang nag-hallucinate lang pala. Parang ganun ang ibig sabihin dito ni Fiscal EJ. what if nakapagbigay ng proof si Pedro na gusto siyang ipapatay ni Juan? Maaabsuelto ba si Pedro? Proof of the truth alone is not a defense. Hindi po enough ang proof of the truth. Aside from proof of the truth, kailangan pa pong i-prove ni Pedro na he published the defamatory imputation with good motives and for justifiable ends. For example, ipagpalagay na natin na talagang nag-death threat si Congressman Juan. Nagpadala ng text message si Juan kay Pedro kung saan sinabi niya sa text, "Pag hindi ka tumigil sa pag-atake sa akin sa channel mo, ipapatumba kita para tumahimik ka na." Pwede bang ipagbigay alam ni Pedro sa publiko ang banta sa buhay niya? Like for example, ipakita niya sa kanyang mga tagapakinig ang text message na natanggap niya mula kay Juan? Yes po. In such case, merong good motive and justifiable end na ibalita ni Pedro sa publiko ang death threat na natanggap niya mula kay Juan para maprotektahan niya ang kanyang sarili. But aside from merely publishing it in social media, Pedro must also have the threat incident blattered in the police station and if warranted, a criminal... So yun pala, kailangan pala, nung time na ginawa pala ni Rapi Tulfo yung sinasabi dito ni Atty. Libayan na tinret siya ni Rapi Tulfo, dapat pala nagpa-blatter siya. Kasi siguro ito yung isang reason bakit hindi nagpa-file ng kaso itong si Atty. Libayan, dahil alam niya na siguro alam niya na malabnaw na baka tawanan lang siya kung ipapile niya yung kaso o ipapablatter niya kasi nga wala yung proof of truth. So hindi pumapasok dun sa batas na sinasabi nito ni Fiscal EJ. So ibig sabihin matalino rin pala tong si Atty. Libayan kasi alam naman niya palang walang mangyayari dun si ipapile niya kasi nga sabit-sabit yung mga argumento niya, yung mga yung parang sabi natin mga requirements ba. So alam din pala niya. So at least paano malalaman natin ngayon, nalaman natin na itong si Atty. Libayan matalino rin kasi nga alam niya na sablay yung mga argumento niya kaya hindi niya pinapile yung kaso kasi mapapahiya lang pala siya kung sakasakali. So base dito sa kwento ni Fiscal EJ sa paliwanag niya, kinukumpara lang po natin yung opinion dito ni Fiscal EJ. Hindi natin sinasabi ito yung tungkol parehas dun sa sa kaso nito ni Atty. Libayan at ni Rapi Tulfo. Medyo dikit lang naman yung example ni Fiscal EJ. Hindi ko sinasabing yun na magkaiba yun. Ako medyo dikit lang, kaya lang di-discuss natin. So yun nga, nasabi ko nga na matalino rin pala to si Atty. Libayan kasi alam niya pala. So alam din pala niya na wala rin palang kahihinatnan yung kanyang reklamo kung sakaling nag-file siya kasi nga kulang-kulang yung requirements niya. So masasabi ko, matalino rin pala si Atty. Libayan. Alam niya, naiintindihan din pala niya na talagang malabnaw pala yung kanyang magiging argumento. Complaint for grave threat should be filed against Congressman Juan in the proper forum. O, di ba?
sobrang katalinuhan niya dahil nga alam niyang hindi masusunod yung mga requirements. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa social media. Dito siya umiyak ng umiyak. Dito siya kumukuha ng simpatya. Dito siya kumukuha ng dito siya nagpapaliwanag na si Rapi Tulfo pinagbabantaan yung buhay niya. Na kalaunan, dun lang siya sumabit. Kasi the more talk na ginawa niya, dumami ng dumami yung mistake niya. Na to the point na yung mga sinasabi niya, nagagamit na ngayon laban sa kanya. Andyan na yung paiba-iba siya ng statement. Una, sabi niya, death wish daw, na napunta sa death threat, na inassume lang daw niya na siya yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo, tapos i-deny niya, tapos nakakuha siya ng simpatya ng isang abogado, biglang sasabihin niya, tama siya yung tinutukoy. Alam niya pa iba-iba yung statement niya. So, kaya siguro, alam niya na medyo sablay, hindi siya nag-file ng kaso. So, paano pala masabi, naiisip din pala ni Atty. Libayan yun. Tuloy po natin. Ano naman ang mangyayari pag hindi nakapagbigay ng proof si Pedro dahil guni-guni lang pala niya ang lahat? Tignan nyo sabi ni Fiscal EJ, kung sa alimbawa, hindi si Atty. Libayan to, hindi siya. Example niya lang to. Kung si Pedro daw pala hindi makapagbigay ng mga ebidensya dahil guni-guni niya lang pala yun. So, ibig sabihin natin may ibang tumatakbo sa utak niya. Kumbaga parang, sabihin natin, meron siyang sariling mundo. Parang ganon. So, ito ibig sabihin, ito yung pagkakaintindi ni Fiscal EJ. Yung pagkakaintindi ko pala sa sinabi ni Fiscal EJ. Mako-convict po si Pedro dahil gaya ng sabi ko, an imputation of a crime is libelous or defamatory per se. Ayun. Shoot sa banga pala si Pedro pag ganun pala yung ginawa niya. So, dahil sa tingin ko parehas sila ng kaso. Hindi ko sinasabing ito yun Dikit lang naman, dikit. So, ibig sabihin, libelous pala yung ginawa niya, yung ginawa ni Pedro, at pwede siyang makulong. Dahil criminal case pala yung pinal nga pala ni Rapi Tulfo. So, eto guys, fiscal na yung nagsabi Ang fiscal sila po yung nagbibigay. O parang kasama yata sila, hindi ko alam kung tama ako. Kung kasama sila dun sa prosecutor na nagbibigay kung may probable cause ba o wala. Yung isinampang kaso. So, kung pagbabasihan lang natin yung example dito ni Fiscal EJ, shoot sa banga pala itong ginawa ni Atty. Libayan kay Rapi Tulfo. So, sa mga vlogger na small vlogger mga alagad ni Atty. Libayan, medyo mag-isip-isip na kayo. Kasi bakit ko nasabi mag-isip-isip na kayo? Una-una, fiscal na po yung nagsabi. Sila po yung nagde-determine kung merong probable cause or wala. Ngayon, base kung dito sa sinabi ni Fiscal EJ, shoot sa banga to, iba'y mag-isip-isip na. Diba, sabi nga ni Meloyap dito 5 daw yung yung makakasuhan or 6. Siguro yung isa doon baka bumawi na kasi sabi nga ni Meloyap nakipag-usap na sa abogado ni Atty. Garrett. So possible baka i-atras na yon. So siya ligtas na siya sa stress. So yung mga natitira mag-isip-isip kayo kung hihingi kayo ng sorry o hindi. Hanggat may panahon, gamitin nyo na. Tandaan nyo sinasabi ko, wala ko kayong obligasyon kanino man. Isipin nyo yung pamilya ninyo na kasama nyo ma-stress kapag yan nabigyan ng probable cause at tumakbo na yung kaso. Tandaan nyo, 5 to 10 years kayong ma-stress. Ang paghingi ng sorry, hindi tatagal na 1 buwan. So yun lang po. Maraming salamat po.